Maligayang pagbabalik sa aking channel. Ito po si Kabayang Nida. Kung bago ka sa aking channel, paki-suporta naman po, subscribe po pagkatapos nyong mapanood ang video kong ito. And then like. Yan po ay nilalagyan ko ng suka. Ito po ay nilagyan ko na ng toyo, Worcestershire sauce at saka paminta. Then halu-haluin natin. At paki-share na rin po sa inyong mga kakilala o sa inyong mga timeline, sa inyong community. And then do comments down below. Kung may mga comments ka o mali sa aking ginawa, ay pasensya naman po. At ito po ay halu-haluin natin and then leave natin ito sa isang tabi, mga 1 oras para naman manuot na ang lasa sa loob ng pork. Ito po ay pork recipe. At habang nakababad ang ating pork ay magbabalat ako at gagayatan ng iba pang mga ingredients. Lagyan muna natin to sa isang tabi. Ito ang mga tapos kong ginayat: sibuyas, bawang, carrots, bell pepper red, at saka patatas na hindi pa gayat, bababad ko sa tubig. Tomato sauce, lalahat ko yan, and then cheese. At ito po ang black pepper corn at aking ikot-ikutin para madurog, and then toyo, Worcestershire sauce, margarine, and then liver spread. Tips po, ito pong rinong ito ay nakakarating sa ibang bansa. Alam niya ng mga Pilipinong nasa sa labas ng bansa. Ito po ang lagi nilang hinahanap. At ito ang mga binabad ko ng pork, cut into small strips po, and then binabad ko sa toyo, suka, Worcestershire sauce, pamintang durog. Leave po for 1 hour muna para manuot na ang lasa niya. Kapag ginisa natin, malasa na siya. And then takpan natin at set aside. Eto na, mag-start na tayong magluto. Unahin natin hindi ko muna lalagyan ng margarine, lagyan ko muna ng oil para hindi masunog ang kawali. Konting oil na patak lang. Yan, oil. Palm oil po ang gamit ko. Yan, konting patak. And then painitin natin sa kawali para hindi dumikit, hindi masunog agad ang margarine. And then saka ko naman ilalagay ang mga, yan ang ating 1 kutsarang margarine. Tama na po sa akin yan kasi may oil na. Yan ay pampabango lang at pampalasa. Yan, tunawin natin ang natitirang margarine sa kutsara para hindi sayang. And then halu-haluin natin para hindi masunog. Halo-halo, pasensya na po sa maingay, may nagpupukpok sa kapitbahay. And then ilagay na natin ang ating bawang. Halu-haluin. Yun na lang po kayo ng aking music. Hindi na maglalagay ng audio music. Yun na lang pokpok sa kapitbahay. Halo-halo para hindi masunog ang kawali, ang margarine, kasi madaling masunog ang margarine. Mahina nga lang ang apoy ko niyan para hindi nga masunog. Yahoo! Halo-halo. Isama na natin ang sibuyas. Yan, para hindi naman masunog si bawang. Di luto din si sibuyas. Habang naluluto si bawang, naluluto rin si sibuyas. Yan. And then ating pirat-piratin konti, lutuin ng konti lang. Maya-maya maluluto na yan ang tunay na loto. And then isusunod na natin dyan ang karne. Kapag ka nahalo-halo natin yan, susunod ko na ang karne. Yan, medyo okay na, translucent na sa sibuyas. Ay tama na ang halo natin. At ilagay na natin ang karne. Come on down, karne. At eto na, ilagay na natin ang karne. Na binabad natin sa suka, toyo, Worcestershire sauce, paminta. At yung mangkok, nilagyan ko ng konting tubig para man matanggal-tanggal uli yung ating mga binabad doon, ng mga toyo. Dagdag na rin pampalambot sa karne. And then, yan, palalambutin na natin si karne hanggang sa maigayan. Hanggang sa mawala ang sabaw.
Palambutin natin ang ating baboy po ang ginamit natin. Maliliit lang ang gayat. Yan po ang gayat sa dyan ng apritada. Ang akin pong apritada ay hindi kumpleto ang ingredients. Wala akong mga green beans, ganyan. Kasi yan lang available sa aking kusina. Pero ang lasa naman ay yun din naman kahit na wala ang ibang ingredients. Yan, pakuluan natin yan hanggang sa malambot at bisitahin para hindi masunog. Halo-haluin, pakunti-kunting halo. And then laging takpan. Yan, bisita natin. Ako po ay ganito sadya magluto ng karne. Binababad ko and then sangkot siya muna. Hindi ako nagda-direct. Yan, para maganda ang kulay ng ating karne. Makulay na siya. Hindi siya maputla. Halo-haluin para hindi masunog. At ako ay may nakahandang pinakulong tubig para in case na matigas pa, meron akong nakahandang mainit na tubig para lumambot pa. Hindi ako kontento sa lambot ng karne kaya dadagdagan ko pa ng mainit na tubig. Yan, dinagdagan ko na and then halo-halo natin. At heto, pakinig kung nagmamantika na siya. Sisilip-silipin ko na. And then halo-halo para hindi masunog. And then nagpakulo ako ng tubig. Mainit na tubig para madaling lumambot nga talaga ang karne. Hindi siya babalik sa pagkakunat. Mainit na pakunti-kunti at ating pakukulan ulit para sure na malambot siya. Kasi gusto ko sa karne malambot. Ayoko ng matigas. Gahi. Yan, para malambot na malambot ang karne. Mag-i-enjoy ang kakain. Hindi yung panghila si karne at saka singipin. And then takpan natin at pakukulin ulit natin. At heto, ramdam ko nang malambot na ang mga karne. Kaya ilalagay ko na yung mga natitira pang mga ingredients katulad nito. Tomato sauce. Yung isang pouch ay ilalahat ko na para naman maraming sabaw. Pero medyo maasim kaya dagdagan ulit natin ng konting tubig para hindi siya masyadong maasim. Sunod na natin ang carrots. Pinayat ko ng cubes, medyo malaki. And then kasama na rin ang carrots. Ihulog na rin natin ang ating carrots sabay yung maluluto kasi parehas din lang ang tigas niyan, parehas din lang ang laki. Binabad ko ang patata sa tubig para hindi siya mangitim. Hindi siya umiitim siya pag wala siya sa tubig. Yan, and then halo-halo natin. Pag nahalo natin to, tatakpan na natin para maluto sila ng madali. Dali-dali at gutom ng kakain. Medyo wala tayong sabaw kaya dadagdagan ko ng konting mainit na tubig para naman may sabaw. Kasi gusto rin dito sa bahay may sabaw-sabaw ng konti. Yan, hanggang sa lumambot na yan. Mainit naman ang tubig kaya madali yung kukulo. Halo-haluin para yung dinagdag nating tubig ay maki-join na rin sa mga lasang nandito sa kawali. And then, dadagdagan ko to ng paminta kasi kukunti lang yung pamintang nilagay ko nung binabad ko. Gusto ko kasi maraming paminta.
Yan ang isa sa flavor na magpapalasa. Time to check kung malambot na ang ating mga gulay. Dagdag na natin ang mga rest ingredients para kompleto na ang lasa nito at pwede na nating pakuluan ng konti and then papatayin na, luto na to. Lahat ng natitirang ingredients lalagay ko na para itong Reno ay trivia, nakakarating po sa ibang bansa. Ito ay ating ina-export papuntang ibang bansa kasi ito ay hinahanap ng mga kapwa natin Pinoy. Sa ibang bansa ay wala ito, iba ang lasa nito. Then dagdagan natin ng keso para lumapot at medyo may tamis alat. Gusto ko dito ay maraming keso. Enjoy lang tayo habang mayroong nakukudkod. At ito'y luto na pag itong keso ay natunaw na. And before tayong matapos dito sa video ito ay subscribe, like, and share po tayo mga kabayan. Huwag niyo pong kalilimutang mag-share, mag-subscribe, and then like. Pagkatapos ng video ito, yan, nilagay ko na ang pepper, red bell pepper at kumpleto na ingredients. Ready to serve na siya. Taste test na tayo mga kabayan. Tingnan natin, okay na. And then papatayin na natin ito ng saglit pa. Ready to serve na. Let's eat na. Thank you for watching. Kabayang Nida.